Bago ang lahat, hindi pa nagsisimula ang minicamp ni Luka, ni-reveal na agad ang posibleng alisin sa roster ng Lakers. Ang pinamimilian kasi si Bronny, Jaden Hardy at si Dalton. Base kina Jovan Buha, ang insider ng Lakers, ang expected kasing tatanggalin at magiging huling biyahe ay si Dalton, na ang pinagbasihan doon yung minutes ni na Bronny at Dalton. Low minutes kasi yung dalawa sa nakarang season sa roster ng LA. 10 minutes per game si Dalton, nasa 9 minutes per game si Bronny. Wala talo talaga sa palakasan itong si Dalton. Sa papogian na lang talaga magkakatalo kung sino ang mas type sa kanila ang dalawa ni Bronny, ni Pelinka at ni Redick. Based din sa mga insider, mas may value kasi si Bronny pagdating sa trade kumpara kay Dalton, na at least multiple second rounder ang pwede makuha nitong Lakers kay Bronny, kaya safe. Andun kasi ang expectation na habulin ng Sixers itong si Bronny para maisama pa rin kay LeBron. Naghahanap pa rin kasi ang Lakers ng isang legit small forward at isang backup center, kaya meron pa talagang hindi safe sa lineup nila. Kahit yung mga nasign nila or na-trade sa kanila this offseason, pwedeng bitawan pagdating or bago dumating yung regular season. Kapag si Dalton ang inalis, ito yung magiging pangalawang beses na may isang first rounder ang Lakers na napili sa draft na bibitawan nila. Ang nauna dati si Jalen Hood-Schifino, pero at least si Dalton may magandang nilaro. Since February, nag-request na ng trade si Dalton, wala talagang team ang gustong kumuha. Since trade din na nabawi nung nakaraang taon pa, hindi na rin bumalik yung dating laro nitong si Dalton. Tinag siyang zero value or negative value pa nga sa trade market. Mataas yung expectation kay Dalton kaso hindi nakapag-deliver. Hindi naman kasi siya nabigyan ng magandang minutes talaga. Kung i-wave na lang din kasi itong si Dalton, mas better na i-wave siya bago dumating yung training camp kesa sa mismong regular season or bago mag-umpisa ang regular season. Papasok ng training camp or papasok din ng regular season, kapag binitawan itong si Dalton, mawawalan lalo ng team na pwedeng kumuha sa kanya kung sakali, dahil halos puno na ang mga team nun. Kung pagbabasihan pa ang mga report, ang nangangailangan ngayon ng shooter ay Miami Heat. Nag-iintay sila kay Klay Thompson. Ang Lakers ang kalaban doon ng Miami dahil iniintay din nilang mabuyout ng Dallas talaga si Klay. Nakikipag-unahan na lang ang Miami dito sa LA pagdating sa trade. Pwedeng makuha ng Miami Heat din si Dalton sa minimum contract. Sa limited minutes niya, nag-a-average pa rin siya ng 7 points, 2 rebounds, 46 and 37% sa loob ng 2 season. Hindi rin magiging problema na hindi siya ganong katindi sa depensa dahil nagamit naman dati na maayos ng Miami si Duncan Robinson. Wala kasi siyang D. Pure shooter kasi si Duncan Robinson dati at spot-up shooter pa. Mas better defender si Dalton kumpara kay Robinson, pero nagiging liability lang siya kapag off-the-ball defense. Nagigiba kapag nababangga sa mga screen ng mga player. Naghahanap pa rin kasi ng 3-point shooter ang Miami bukod dito kay Klay Thompson. Gusto ring ibalik di umano ng Miami sa kanila si Duncan Robinson kaya idadaan sa trade. Pero mas better kapag naging available or na-wave ng Lakers si Dalton, may better chance siyang makuha ng Miami since minutes lang naman talaga ang naging kulang sa kanya sa Lakers. Sa loob ng 2 season, meron siyang 41 games doon na nakapaglaro ng 20 minutes pataas. Nag-a-average siya ng 15 points, 4 rebounds, 1 assist at meron din siyang 17 games na naging starter siya. Nag-average naman siya doon ng 16 points, 5 rebounds, 55 and 48%. Mariresolve di umano ni Dalton yung problema ng Miami pagdating sa spacing. Kasi merong mga scout na wag di umanong kunin sina Westbrook at DeMar. Pero si DeMar mas better pa rin kasi kung pagbabasihan yung last season kumpara kina Klay at dito kay Westbrook. Si DeMar kapag nakuha ng Miami, mawawalan lalo ng spacing si Adebayo at si Giannis dahil nga sa mid-range game niya. Ito na kasi ang labanan ngayon, spacing na. Isa pa doon kung papayag di umano si DeMar na maging 6-man at hindi starter. Limited na lang din kasi ang pwedeng makuha na player ng Miami dahil limited na lang din ang kanilang cap space. Pero kung mabibitawan agad ng Lakers itong si Dalton, posible siyang maisingit ngayon sa Miami Heat. Nasasayang yung taon ni Dalton dahil hindi siya masyado nagagamit. Pero kung malilipat kasi siya sa ibang team, posible siyang mabigyan ng pagkakataon. Base pa sa report, nagkamali di umano ng trade tong Miami para kay Giannis. Nasobrahan ng ibinigay. Dapat yung mga player na mariretain nila as key player maiiwan kaso naibigay nila sa Miami bilang package.
Based naman kay Sham, mag-iintay si Anthony Davis until regular season bago siya makapag-decide kung magre-request ng trade or mag-i-stay dahil hindi pa siya muna bibigyan ng Wizards ng max contract na 275 million sa 4 na taon. Pero sa ngayon, nagsisimula na agad yung mga trade rumors. Sinayang tuloy yung offer ng Warriors para makuha yung mga draft picks nila. Pero hindi pa rin kasi nakakapaglaro si Anthony Davis sa Wizards kaya hindi siya bigyan ng extension. Dalawang timeline ang pwede pumirma ang isang player ng contract extension. Yung free agency hanggang bago mag-start yung regular season. Yung susunod doon, pagdating ng January. Bago ulit magkaroon ng eligibility si Anthony Davis kapag nagsimula yung regular season, magkakaroon doon ng 30 games mahigit sa season na at hindi alam kung ilan ang malalaro ni AD. Base pa kay Sham, at least 20 games ang iniintay ng Wizards na malaro ni Anthony Davis bago ulit buksan ang negotiation para sa contract extension or bago makapag-decide ang Wizards kung bibigyan ng another contract si AD. Kumbaga kapag nakuha na ni AD yung 20 games at nakapag-negotiate na ulit ng contract extension at nakuha niya, pwede na ulit ma-injured, hayahay na ulit. Bayad ka na, hindi ka papagod. Saka next season, meron kasing team na may malaking cap space at isa din sa naghahabol kay AD. Kaya posible meron siyang backup plan. Ang isa pang Anthony na nag-iintay din ng contract extension ay si Karl Anthony Towns. Hindi rin siya bibigyan ng Knicks ng 272 million. Sinabi pa dati ni Towns na willing siyang magpababa ng kontrata. Dati bago i-implement ang Kevin Durant rule, mga 10 years ago, ang nakakakuha lang talaga ng 35% max contract ay yung mga elite player tulad ni Kevin Garnett at ni Kobe. Kahit si Paul Pierce hindi sumabit no sa 35% na yun eh. Ngayon kahit sinong player basta naging All-NBA team pwede makakuha na. Ang extension nitong si Towns 272 million na hindi di umano ibibigay ng Knicks. Kapag kasi nakuha ni Towns yung ganong kontrata, yung nawalang nasa 100 million ni Jalen Bronson mapupunta lang kay Towns ang halos kalahati. Ang isa pa doon, expected ibababa ni Towns ng until 30% yung kontratang pwede niya makuha. Pero malaki pa rin ang papataka nun. Saka yung sinabi kasi dati ni Carmelo na hindi siya magpapababa ng kontrata dahil yung Knicks talamak din or may reputasyon na nambabarat din ng player. Hindi lang sina Anthony Davis at itong si Karl Anthony Towns ang nag-iintay na extension, kundi yung mga player na part ng 2023 draft class na pinapangunahan pa ni Golden Child, Brandon Podziemski. Ang nakauna lang kasi doon si Victor Wembanyama. Mukhang marami mga player ang maiiwan na walang extension na part ng 2023 draft class at posible maagaw pa sa susunod na taon. Isa pa doon, si Jalen Duren hindi pa nakakapirma kaya hindi rin mabigyan talaga ng kontrata si Ausar Thompson na isa sa mga eligible at willing i-retain ng Detroit. Kasama din yung kapatid niya doon na si Amen Thompson na expected pangalawa kay Wemby na makakakuha ng max contract na around 200 to 250 million at isa sa pinakamalaki na maibibigay na extension para sa class ng 2023.